Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po ang inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na nagsasabing isang mapagpalang pagkakataon muli na ako po ay makapag-share po sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang Matured Christian. Mula po sa Tito chapter 1 verse 1 to 4. Sabi po sa wikang Tagalog, mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos. Verse 2, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago palalangin ang sanlibutan. Ang buhay na ito ay ipinangako ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Verse 3, ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral. Ngayon, sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Or ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4, kay Tito or kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat. Sumaiunawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu. Maraming salamat muli na masumpungan mo kami na tunay na kalugod-lugod sa iyong harapan at aming dalangin. Sumaamin po nawa ang kaunawaan na siyang nagmumula sa iyo at ang iyong lingkod ay gamit mo lamang. Pagpalain mo kaming lahat sa mga salitang aming pag-aaralan. Purihin ka sa aming kalagitnaan. Take over us, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Matured Christian. Paano ba natin malalaman na tayo nga ay matured na or ang isang tao or Kristiyano ay matured Christian na? Mababasa po natin na sa aklat ng Tito or Tito ay pinapangunita ni Pablo ang mga katangiang dapat taglay or taglayin ng mga namumuno sa iglesia. Lalo na sa harap ng masamang karakter ng maraming taga-Kreta. Si Tito po ay isang hintil na nahikayat sa pananampalatayang Kristyanismo at siya po ay naging disipulo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ni Pablo. At si Pablo po ang kanyang nagiging discipler. At makita natin na ang pulo po ng Kreta, ang lugar po ng Kreta ay si Pablo po ang lubos na nagtanim doon ng salita ng Diyos patungkol sa kay Jesucristo. At sa mga panahon na yon ay bakit nakapunta doon si Pablo? Yung mga panahon na si Pablo ay nakulong tapos siya po ay dadalhin sa Roma upang litisin siya doon, ay nagkaroon po ng bagyo at makita po natin na ang kanilang barko na parang masisira ay sumadsa doon sa pulo ng Kreta. At nakitaan doon sa kanyang sulat na kung saan ay habang siya ay nagpapainit, ay nagsisiga sila doon ng mga sanga ng kahoy. So, nakagat po si Pablo ng tinatawag na ulupong, ibig sabihin makamandag na ahas. At ang mga tao doon ay umaasa na bigla na lang matumba si Pablo at mamamatay kasi kinagat siya ng makamandag na ahas. Pero nagtaka sila na umabot ng ilang oras ay hindi naman namatay si Pablo. Kaya doon nagkaroon ng pagkakataon na si Pablo ay na-share niya kung sino si Jesucristo na kanyang protector, no? Yan din yung dahilan na kung bakit na kinagat siya ng ahas ngunit hindi siya namatay. Kaya yun yung panahon na kung saan ay nagsimula na nagtanim doon si Pablo ng salita ng Diyos sa mga taga-Kreta.
Samantala, ang tunay nilang mga kaugalian or ugali, yung klaseng mga tao doon, ay pinatutuhanan sa Tito chapter 1 verse 12 na isa na rin sa mga propetang taga-Krita ang nagsabi. Ang mga taga-Krita ay sinungaling, asal hayop, batugan, at matakaw. So, ganun ang kanilang mga ugali doon. Parang, siguro mga indigenous people, parang something like that, kasi nasa pulo sila ng Krita. At ito naman ay, mga kapanahonang ito ay nakakita ako sa isang vlogger na pumunta po siya sa pulo ng Krita. At ang sinasabi dito sa Tito chapter 1 verse 12, parang hindi naman yun na ang parang kanyang naranasan doon na mga taga-Krita ay sinungaling, asal hayop, batugan, at matakaw. Bagkus ay very proud siya sa mga taga-Krita na hospitality, sa hospitality ng mga Krita. Magaling silang tumanggap ng kanilang mga bisita doon at higit sa lahat ay masasarap silang magluto. At magaling sila mag-entertain, no? Sa kanilang mga bisita doon. So, siguro ay epekto na rin ng Kristyanismong pangangaral mula kina Pablo at Tito. And I'm sure na hindi nawala ng kabuluhan ang pagtuturo doon ni Tito, na turuan sila na maging matured Christian, no? So, yung mga panahon na yon ay pinayuhan ni Pablo si Tito, na pinayuhan niya na kung paano niya turuang maging matured Christian ang matatandang lalaki. Una, tinarget niya na siguro ang sabi niya ay targetin mo yung mga matatandang lalaki. Kasi once na ang matatandang lalaki ang magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos, champion, kay palad ng sambahayan kapag ang ama ng tahanan ang unang nakakilala sa Panginoon at naging matured. At ang pangalawa niyang target ay turuan upang maging matured ang mga matatandang babae. Kasi ang mga matatandang babae naman ang magtuturo sa mga kabataang babae kung paano naman maging mature din. At sa kabataang lalaki at sa mga alipin. So yan ang target na tinuturo ni Pablo kay Tito na tutukan na maging matured Christian. At pangalawa ay pinaalalahanan naman ni Pablo si Tito. Sa Tito chapter 1, 9 to 10, nasabi niya sa verse 9, kailangan matatag siyang nanghahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Yun. Sabi niya, hayaan mong maging rooted and grounded sa salita ng Diyos sila. Para hindi sila basta-basta matangay ng mga maling doktrina. Kasi sabi dito sa verse 10, marami ang naghihimagsik laban sa aral na ito, laban sa aral ng ating Panginoong Hesus, no? At sabi nga, at dinadaya ang iba sa pamagitan ng mga salitang walang kabuluhan. Karamihan sa gumagawa nito ay galing sa Judaism. Kaya pinaalalahanan ni Pablo si Tito na turuan mo ng gusto para maging rooted and grounded sa salita ng Diyos. Marunong manghawakan sa tunay, sa pure na salita ng Diyos. Salita na mula sa ating Panginoong Hesus talaga. Yung apostolic teaching. No? Kasi marami doong mga Judaism na pinapabulaanan nila yung turo ni na Pablo at Tito. So, kaya sabi niya, turuan mo sila na marunong manghawakan, no, sa tunay na salita ng Diyos. Kasi minsan, nakakalungkot kapag hindi ganun ka rooted and grounded. Na akala mo nagtuturo na sa church, ay pastor na, or deacons na, or sir leader na, or worship team, nasa worship team na, or akala mo ay ganun na siya katatag kasing galing-galing magturo. Pero nung nagkaroon ng, sabi nga ay konting hidwaan, di pagkakaunawaan, agad aalis ng church. At ang masakit dito ay makita mo na lang na nandoon sa
kultong iglesia or congregation, no? So, wag nawa mangyari yun, no? Sa lahat ng sino mang tagapagturo na nakakasyak na akala mo ay matured na kasi ang galing-galing sa salita ng Diyos. Nga pala hindi rooted and grounded. Kaya kailangan talaga ay marunong manghawakan. Para ano man ang mangyari, sino man ang dumating na mga sinungaling, na mga espiritu na siyang magpapabulaan sa totoong aral patungkol kay Kristo Jesus, ay hindi matangay. At kahit saan magpunta, ang isang matured Christian, kahit saan magpunta, no? Sabi nga, hindi siya matangay ng ibang mga relihiyon or ibang mga mali ang doktrina, no? Patungkol sa pagkakilala kung sino si Kristo Jesus. Kaya kailangan ay mapatunayan na ikaw ay matured Christian, marunong mag-ingat sa maraming mga bulaang tagapagturo. So kapag maraming bulaang tagapagturo, ay kahit anong turo yan, kung ikaw ay rooted and grounded at lubos na kilala mo talaga kung sino ang Panginoong Jesus at alam mo yung tunay na doktrina kung sino si Kristo Jesus na ating Diyos, kahit anong doktrina pa yung darating, kahit anong katuruan pa yung darating, hindi ka masishake, hindi ka matitibag, hindi ka nila matangay. At ito pa ang modus doon ng mga bulaang guro. Sa verse 11, sabi, kailangan pigilin sila sa kanilang ginagawa. Kailangan bawat mga Kristiyano, sa matured Christian, marunong, sabi nga, pigilan itong mga sinungaling na mga lingkod ni Satanas. Pigilan sila na magkalat ng maling doktrina or sabi nga, impluwensyahan or i-bringwas ang mga kapatiran. Pero kahit anong gawa nila, pag-bringwas sa'yo, kapag rooted and grounded ka at marunong kang manghawak ng tunay at totoo na salita ng Diyos na iyong sinasampalatayanan, ang doktrina ng ating Panginoong Jesus, hindi ka nila matatangay. Sabi nga, marunong kang magsalungat sa kanila or mag-correct sa kanila at pumigil sa kanila. Sabi, sapagkat ginulo sila ng mga ginugulo nila ang sambahayan. Kumita lang ng salapi, ay nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. So dito mo makikita na itong mga tunay na Kristiyano ay marunong silang magkilitis kung sino talaga yung mga sinungaling espiritu. So, naranasan ko na sa isang iglesia na ating pinuntahan ay may pumunta roon na nagkukunwari na siya ay ating kapatiran. No? At grabe, talagang tinipon ko yung ating mga kapatid dahil sabi ko, ang galing niya magsalita eh. Talagang naniniwala sila agad doon. Pero grabe yung discerning ko na sabi ko mangkwarta lang. No? Nung tinipon ko silang lahat at pinagbalaan, nasabi ko baka hiraman kayo ng pera. Wag na wag, no? At tapos ay talagang pinarating nila ito sa taong ito. So, pagkatapos nung pinarating, hinarap ko na talaga ang tao sa harapan nila. Yung bulaang bulaang guro na ito. Na talagang sinabihan ko siya, I'm sorry, hindi ka welcome dito. No? Lisanin mo na kami dito. Okay? So, kaagad din naman siya na inireport ko rin naman sa main church. So, at napagsabi din sa akin na aware ka dito. Huwag mo na siya diyan alagaan or tanggapin. No? So, kaya inaprangka ko na siya na sorry po, hindi po kita kailangan dito. So, kung maaari, lisanin mo kami. At nang umalis na siya, saka nagsisumbungan naman itong mga kapatid. Ang lalaki pala ng mga perang nakuha din sa kanila. See? So, kaya, kayo rin ng mga Kristiyano, makinig din kayo sa mga pastor nyo. Huwag kayo basta-basta tumanggap, no? Sa kung sino mang mga parang akala nyo ang gagaling magsalita, no? Parang ipagpalit nyo na ang tinuturo ng mga pastor nyo na yun ang nag-aalaga sa inyo, no? So, pag may dumating lang na medyo magaling magsalita, kaagad ninyo tinatanggap. O anong nangyari? Migi na lang at talagang discern ko siya. Nasabi ko, mangwarta lang to sa mga kapatiran. Kasi may nakasumbong sa akin na parang may dinudoktrinahan siya, no? At kaya, yun, inano ko, kinumpronta ko na
Kasi talagang ginagapang niya yung mga kapatiran. So, yun, nang umalis na siya, nung pirangka ko na umalis sa lugar namin, ay yun, may nagsisumbong, malalaking pera ang nakuha sa iba. Kaya sabi ko, makinig kayo, no? Huwag kayo basta-basta magtiwala. Kaya kayo din, dapat mga membro, pilitin nyo na maging rooted and grounded kayo. Huwag niyong katamaran kapag ang inyong mga pastor ay nagdi-disciple sa inyo. Huwag kayong umabsent sa mga Bible study. Nung lalo na sa mga disciples na pag-aaral. Huwag kayong umaten kasi para hindi kayo matangay, no? Ng mga bulaang guro na ito na kay gagaling magsalita pero mangwarta lang. No? Kaya aware kayo sa ganitong mga espiritu. So, paano mapatunayan na matured ang isang Kristiyano? Sabi sa Tito chapter 1 verse 1, matibay ang pananampalataya sa Diyos. Kaya niya itanggi ang kanyang sarili. Number 1, matibay ang pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, kaya niyang tanggihan ang kanyang sarili or denying herself. At sabi nga, ang kanyang pananaw ay pananaw na makalangit, no? Spiritual na pananaw. Makalangit. So, una ay mapatunayan mo that you are a matured Christian, nabubuhay ka sa pananampalataya. Lahat ng inyong ginagawa ay talagang patunay na nananalig ka sa ating Panginoong Hesus. 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ito yung napakaganda na sabi nga kahit na dumadating sa iyo yung kahinaan dahil sa iyong paglilingkod, maraming mga nagdi-discourage, maraming sabi nga ay sumusulot, maraming nakikita ka na nakakapanghina, no? Na parang damdamin mo, grabe na yung effort mo, ibinigay mo na ang lahat sa kanila para sila ay maging matured, no? Pero hindi pa rin sumusunod sa iyo. Pero doon mo pa rin makita na kahit parang nanghihina ka, pero kapag umiyak ka sa Panginoon, pinagkatiwala mo lahat at ang iyong ginagawa, alam mo naman na ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo mga kapatid mo kay Kristo. At alam mo, as a matured Christian, sigurado na lingkod ka ng Diyos pagka matured Christian ka. Kaya, ang nagtitake over sa iyo sa kabila ng dumadating ka sa kahinaan, sa kapaguran ng katawan, but lumalakas ka. Malakas ang iyong espiritu, no? Kahit na nararamdaman mo yung pagod minsan sa iyong pisikal ng katawan pagkatapos ng paglilingkod mo sa ministry, pag uwi mo sa bahay, ang dami pang mga ginagawa, lalong-lalo ng mga ina ng tahanan ng mga lingkod ng Diyos. Pero makita mo na nagpapatuloy ka na malakas dahil sa Santong Espiritu na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Kahit na dama mo yung kahinaan ng katawan, minsan kalooban, no? Dahil sa mga sitwasyong pangyayari. At sa mga trials or mga marami pang mga hindi lahat ay sang-ayon sa iyo, no? So doon mo makikita na talagang parang nakakapanghina ng loob. Pero thank you na doon ka rin palakasin ng Santong Espiritu. Kapag malakas ang iyong espiritu, yan yung pananampalataya, lumalakas ang iyong espiritu. Kapag nabubuhay ka sa pananampalataya. Verse 17, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. So, sa isang taong nananampalataya, namumuhay siya sa pananampalataya, ay nandoon na hindi niya pinapansin yung mga dinaranas niya ngayon na kapighatian, kundi lagi siya doon nakatingin sa magiging bunga, na ang bunga ay walang hanggan at walang katulad na kaligayahan, no? Na hindi nawawala ng kabuluhan ang kanyang pagpapagal sa harapan ng Diyos at sa kaharian ng Panginoon, upang pangalagaan ang mga kaluluwa na inatang ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Ganun ang mga matured Christian
namumuhay sa pananampalataya. So mostly mga pastor, no, ito talaga ang mararamdaman. At sabi nga, kaya niyang i-balance ang paglilingkod sa Diyos, sa ministry, and sa family, no? Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So sa isang taong namumuhay sa pananampalataya, wala sa kanya kung ano man ang hirap na kanyang naramdaman o anong sitwasyong nakikita niya na literal. Lagi siya nakatingin doon sa spiritual realm, yung bunga ng kanyang pagpapagal na hindi ito mawala ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon, no? Doon sa kabilang buhay, no? Sapagkat ang nakikita niya ay ang spiritual na mga pangako ng Diyos, no? Hindi ang situation or literal na nangyayari sa mundong ito, no? Pangalawa, kaya niyang itanggi ang sarili. He can deny her or himself. Masunod lamang ang kalooban ng Panginoon. Mas priority niya ang kapakanan ng karamihan. Mas priority niya ang kapakanan ng mga kaluluwa na kanyang inaalagaan. No? So, mas priority niya ang damdamin ng Diyos. Mas priority niya kung ano yung para sa ikabubuti ng iba kaysa kanyang sarili. Sa mga tunay na matured at lingkod ng Diyos, mas naunan niyang ipanalangin yung pangailangan ng iba kaysa kanyang pananalangin. Mas, sabi nga, kahit kumakain siya, patuloy siyang nag-i-entertain ng mga magko-call, magpapa-pre-over, no? So, ganun talaga, no? Sabi nga, hindi mo pwedeng sabihin na, saglit lang, ako'y pagod na, di ka muna, no? Hindi, kahit na parang mamahinga ka na lang, pag may tumawag pa, ay talagang, sabi nga ay, sasagutin mo talaga. Babangon ka, gigising ka. Lalo na pagka nagsabi, Pastora, pwede ba kami mag-miss call, emergency lang, gusto naming magpa-pray, no? Talagang babangon ka at talagang sasagutin sila, no? Ano iyon, no? So ganon ang mga matured Christian, no? Kaya niyang tanggihan or ibaliwala ang kanyang sarili, unahin na ang kapakanan ng iba. Katulad ng sinasabi 2 Corinthians 12:10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis, no? So, ang mga tunay na Christian, matured Christian, na nagsisikap, no, upang to extend the kingdom and the territory of God, nagsisikap magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon, no, upang sila man ay magiging matured, ay wala sa kanya. Kung siya man ay mahina, pagod, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Naranasan po namin na nangangaral kami, binabato po kami. Pero salamat naman, hindi kami natatamaan ng bato, no? Sapagkat kung kailan ako mahina, sabi nga saka naman ako malakas. So, nandoon na makita mo na talagang, Lord, bahala na to ko, patay kung patay, no? So, matapang din kami. Kahit na ganun yung aming mga na-experience. Pero pagkatapos, saka kami parang naaawa sa aming sarili. Pero after that, ma-realize naman namin, nagawa namin yung Lord. Sabi nga wala na kaming pakialam kung mumurahin kami ng tao o ipahiya, no? I-reject sa maraming kaluluwa. Okay lang sa amin. Pero ang mahalaga dito yung napagtagumpayan naming ihayag ang salita ng Diyos, ang kaligtasan sa maraming kaluluwa. At lumalakas kami kapag nakikita namin may tumatanggap. At hindi lang isa, kundi marami. Sa kabila ng binato na kami, ano? Sa kabila ng minura na kami, no? So, doon mo makita na talagang yun pala yung damdamin ng isang matured Christian, na talagang yung buhay mo inalay mo na sa Panginoon. Parang baliwala na sa iyo Di bali na kutyain mo ako. Huwag mo lang kutyain si Jesus sa harapan ko. Yan yung
ano talaga, yung parang espiritu mo. Sige lang, kutsain mo lang ako, kaya kitang tiisin. Pero wag na wag mong insultuhin si Kristo Jesus sa buhay ko. Or wag na wag mong insultuhin si Kristo Jesus na aking ipinapangaral sa iyo. Talagang ilalaban ko si Kristo. Parang ganun yung yung spirit mo, no? So naranasan ko noon na talagang habang ako'y nangangaral, may tumboy na sabi, talagang kitang-kita yung bunganga, talsik talaga yung niya sa akin. Dito ka na naman! Ganun-ganun niya ako, no? So nagagalit siya kasi nangangaral ako sa burol ng kanyang ate. At nagagalit siya nung panahon na yun na inaalagaan ko yung ate niya sa prayer. Mayroon siyang cancer dito, yung parang pimples na inano lang, tapos So, galit na galit siya. Sabi nga ng mga kapatid niya, ba't niya inaaway mo si pastora? Yan lang nga yan ang nagtitiis at nagtsatsaga pabalik-balik na inaalagaan ang ate, no? So, galit na galit siya. Sabi ko, okay lang, okay lang. Espiritu niya yun. Espiritu ng kataasan, no? Sabi nga, religious spirit, no? Talagang, parang grabing bunganga niya. Parang lumaluwag yung ulo ko sa bunganga niya, no? Para siyang halimaw na, siguro kung ahas, nilunok niya na ako, no? Pero, purihin ng Diyos, kahit na nandun ako, burol ng atin niya, nangangaral ako, pinapahiya niya ako, no? Pero wala sa akin. Pero, ang iniiyak ko siya. Sabi ko, habagan mo siya, O Diyos. Ba't siya galit na galit sa akin? Pero nandoon din ang proteksyon ng Panginoon sa akin na hindi niya ako magawa ng masama. Bungangaan niya lang, no? So, ganun sa mga lingkod ng Diyos. Kahit ikaw ay kutsain, pahirapan, talagang sabi ko, ganito talaga pala naramdaman din ni Kristo Jesus, no? So, pero ang sarap. Malakas ako, sabi niya, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. So, ang kinatutuwa ko yan, na bagaman ginaganon niya ako, mas maraming nanalig, no, sa mga panahong iyon, na talagang natapos ko ang pangangaral ng salita ng Diyos. So, and then, pangatlo is pananaw ng matured na Kristiyano. Ito na ang pananaw ng mga matured na Kristiyano. Galatia chapter 2 verse 20. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. See? Ganun tayo. Hindi na, sa ating pamumuhay, hindi na tayong nabubuhay sa ganang ating sarili. Umaayon na lang tayo kung ano yung kalooban ng Diyos. Yung desire ng heart natin ay nakahandang sumunod kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. At nakahanda tayong magtiis, magtiyaga, no? Masunod lang natin si Kristo. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. See? So habang tayo namumuhay, ay makita sa atin na patuloy tayong nananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa atin. Nandun pa rin na ipinapadama pa rin natin, inaalay din natin ang ating buhay para sa Diyos at para sa kanila. Sila na tumanggap sa atin o hindi man tumanggap. Ang mahalaga na hasikan natin sila ng salita ng Diyos at nagawan natin sila ng kabutihan kahit na ang response nila ay bastos sa atin bilang mga Kristiyano. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. See? Ganun yung puso ni Pablo, no? So dapat ganun din ang makita sa atin as a matured Christian. Puspusan tayong lumalaban sa paligsahan. Kung ano man kasama ang mundong ito, ganun din tayo dapat kabuti. Kung paano, ganun na lamang katapang manggulo, mangsulot, ang mga sinungaling espiritu na ito, dapat ganun din tayo katindi na mangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik, hindi tayo dapat hahayaan na lamang natin sila na patuloy na lasunin ang puso't kaisipan ng mga tao doon sa kasinungalingan. Don't give the devil a chance na masalisihan nila tayo. Proteksyonan natin ang puso't kaisipan at pananampalataya na naitanim na sa puso ng mga tao.
So makita natin na talagang nananatiling akong tapat sa pananampalataya. So makita natin na anuman ang nangyayari, nananatili dapat tayong tapat sa pananampalataya. At sabi, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Ito na lang yung ating pag-asa, ating pananaw. Hindi man tayo dito mapansin, hindi mabigyan ng parangal kahit na anong tulong natin sa government, sa barangay, or sa anong mga tao. Yung iba, kaunting tulong ay ina-appreciate, binibigyan ng certificate, pero ikaw na lahat, ginagawa mo na para sabi nga ay mapapabuti, no? Support ka sa lahat ng kanilang ginagawa, pero walang appreciation. Okay lang yan. Kasi ginagawa natin yan as a matured Christian, hindi natin yan ginagawa para sa papurihan tayo. Kundi sabi nga ay malugod ya ang Diyos sa ating mga buhay at bahala na lang yan na si Lord ya ang magbigay sa atin ng corona, no? Ang mag-appreciate ng lahat ng ating ginagawa dito as a matured Christian, no? Sabi nga, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na yaon ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Kaya mga kapatid, pilitin natin at tulungan natin ang ating mga sarili upang maging tunay na matured Christian. Hayaan natin na mamuhay tayong may pananampalataya, matatag ang ating pananampalataya, at mamuhay tayong kaya nating i-deny ang ating sarili, at mamuhay tayong ang ating pananaw ay tunay na matured Christian na sumunod ayon doon sa pananaw at nais ng Diyos, nung kaisipang makalangit na at kaakit-akit at para na sa kapurihan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at naway patuloy na mamuhay tayo na matatag sa ating pananampalataya sa piling ng ating Panginoon dito sa lupa at hanggang sa kalangitan. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, masumpungan nawa tayo na tayo ay nananatiling matatag as a matured Christian. To God be all the glory. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless everyone.